inang ito. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo'y Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon. Ayang lirang, ipanin niyo ang trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ikaw ay pinagpapala. At ang nais ng Diyos, ang biyayang tinanggap mo, ibahagi mo. Ang liwanag na binibigay sa iyo ni Kristo, magliwanag ka upang matanglawan ang iba na nadidiliman. Tayo po may mga pagkakataon na didiliman ng ating buhay dahil sa ating mga pagkakasala. Payagan natin ang liwanag ni Kristo ang pumawi sa kadilimang yan. Aminin natin at hingin ng kapatawaran ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagsunod namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persya, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito: Niloob ng Panginoon ng Diyos ng kalangitan na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Huda. Kaya pinahintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayo muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan, tulad ng mga hayop at mamamahaling kasangkapan, bukod sa kanilang handog, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagan iyon ang mga puno ng sambayanan ng mga lipin ni Huda at Benjamin. Ang mga Levita at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirahan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto.
Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyayaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya at natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay anig pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o kaya ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, nilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga papasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad. Walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, aalisan. Pati ang inaakala niya na nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lunes sa 25 linggo ng karaniwang panahon. Magandang umaga mga kapanalig. Good morning po. Amen. Ang bawat araw ay pagpapala ng Diyos. Kung ikaw ay gising pa ngayon, salamat at nagsisimba ka. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, mamaya matutulog ka at gigisingin ka rin ng Panginoon. Araw-araw pinagpapala po tayo ng Panginoon. At kapag nakita mo ang maraming pagpapala ng Diyos, magpasalamat ka. Yung pagpapasalamat mo ang magbubukas sa puso mo para lalo pa na makakita ng mas marami pang blessing. Yung pagpapasalamat mo ang magbubukas sa puso mo para lalo pa na ikaw ay tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ang sabi po sa Ebanghelyo natin ngayon, let your light shine. Ikaw pinagpapala ka para ikaw ay maging pagpapala ng Diyos sa iba. Ikaw ay binibigyan ka ng Diyos upang ikaw ay magbigay din sa mga nangangailangan. Pinalakas ka upang makapagbigay ka rin ng lakas sa mga nanghihina. Yung ibinigay sa iyo ng Diyos, huwag mong ibaon. Huwag mong itago. Ang sabi nga dito, kasi kapag hindi mo daw ginamit yung ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, yung kaunti na meron ka, na akala mo nasa iyo, ay aalisin pa.
Pero kung yung ibinigay sa'yo ng Diyos, ay gagamitin mo, ibabahagi mo, lalo ka pang bibigyan ng Panginoon. Kaya nga po mga kapanalig, kayo na nakikinig po sa ating healing mass dito ngayong araw na ito, ang panalangin ko, yumaman ka pa. Sana yumaman pa. Bakit? Kasi ikaw yung tipo ng tao. Kapag yumaman, hindi ka sakim, hindi ka kurap, hindi ka mandaraya. Ikaw kapag pinayaman ng Diyos, anong gagawin mo? Ibabahagi mo. Itutulong mo. Gagamitin mo yan to build up the kingdom of God, to serve God, to serve others. Let your light shine. Dalawang klase po ang ilaw. May mga ilaw na umiilaw para tignan. Ewan ko kung may Christmas light ka na. Yung mga mall po, may mga Christmas light na. May mga lugar po ngayon, may mga Christmas light na. At yung mga Christmas light, magaganda po yan. Anong purpose ng Christmas light? Para tignan. Ang ganda ng ilaw. Pero may mga ilaw po, may mga liwanag na hindi mo kayang tingnan. Bakit hindi mo kayang tingnan? Kasi napakaliwanag. So ang purpose nila is not for decoration. Ang purpose nila napakaliwanag. Ang purpose nila is to give light. Para tanglawan yung mga nadidiliman. Para hindi ka matalisod. Para maging guide sila. Doon ka pala dapat pupunta. Sa amin pong isla, makikita niyo po doon sa ibabaw ng simbahan, kulay blue na cross. Guide po siya. Opo, may mga ganun. Magandang tingnan din. Pero siya'y maliwanag para maging guide ng mga nasa dagat, ng mga nasa ilog. Yun. Doon tayo pupunta. Andun yung simbahan. Nagiging guide. Kumbaga, nagliliwanag ka, hindi para tignan ka lamang, para purihin ka. Hindi. Nagliliwanag ka para ikaw na pinaliliwanag ng Diyos ay gagabay sa iba na nadidiliman. Kasi maliwanag. Malinaw sa'yo. Yung ilaw mo, yung talento mo, yung lakas mo, yung lahat ng meron ka, yan ay hindi galing sa'yo. Yan ay galing sa Diyos. Ibinigay sa'yo ng Diyos. At anong purpose ng Diyos? Kung bakit ka pinagpapala ng Diyos? Para ikaw maging blessing ng Diyos sa ibang tao. At ang sarap nun, kapatid. Ang sarap nun, di ba? Yung bang, doon mo kasi nakikita yung kahulugan ng buhay. The moment you make sacrifices for others, doon mo nakikita yung saya ng buhay. Pwede naman, mag-ipon ka. Bumili ka nito, bumili ka noon. Wala namang problema po doon Pero darating sa punto ng buhay mo, na itatanong mo sa sarili mo, anong gagawin ko dito sa mga naipon ko? Anong gagawin ko dito? Parang napupuno na yung bahay ko. Ang dami-dami na nito. And then you will come to a realization. Ibahagi ko nga. I-share ko nga. Itulong ko nga sa iba. Masarap magkaroon. Pero mas masarap kapag ikaw na meron, magbibigay ka. Tutulong ka. Kung may katabi ka sa bahay at gising pa siya, pwede mong sabihin, mamaya ililibre kita. Lugaw, may lugaw sa baba. Masarap tumanggap, pero nakikita mo yung tunay na sarap, tunay na saya, kapag ikaw na binigyan, magbibigay ka rin. At mapapansin mo, ito yung mystery po, Misteryo to Nagbibigay ka, tumutulong ka, nagmamahal ka, nahihirapan ka to help other people. Pero napapansin mo, hindi ka naubusan. Kasi patuloy ka naman pinagpapala ng Diyos. Patuloy ka na pinalalakas ng Panginoon. May mga kilala nga po ako, mga retired teachers, retired na abogado. Nag-retire po sila. Nung nag-retire daw sila, syempre may mga pera, may mga lump sum, may mga binigay. Pero sabi nila, parang nanghihina daw sila. Kasi walang ginagawa. Namamasyal lang daw.
nanghihina daw. So what do they did? Ang ginawa po nila, yung iba nagkatikista, yung iba nag-Knights of Columbus, marami nag-serve sa simbahan. Yung iba nag-apostolado ng panalangin. And as they serve, nakikita nila, lumalakas sila ulit. At mas sumasaya daw sila. Nararamdaman nila yung kahulugan ng buhay. Matanda na, retired na. Pero nung may ginagawa sila, at yung ginagawa nila, ano yan walang sweldo, walang bayad. They do it for free. Naglilingkod, yung iba nagtuturo, yung iba nagso-social action, tumutulong sa mga mahihirap. Iba yung tuwa at saya at kapayapaan. Iba yung kahulugan sa buhay na nararamdaman nila. Kasi nga, naglilingkod. Father, gusto ko naman pong tumulong. Gusto ko naman pong magbigay. Kaya lang, how could I give? Wala naman po akong maibibigay. Gipit din po ako ngayon. Nahihirapan din po ako ngayon. May sakit po ako ngayon. Paano ka magbibigay kung parang nahihirapan ka? Parang wala ka namang maibibigay. Kapanalig, kung may problema ka ngayon, kung broken-hearted ka, kung nasasaktan ka, if you're experiencing malalim na sakit sa buhay mo ngayon, I would invite you, iligay mo ang Diyos dun sa pinagdaraanan mo ngayon. Ilagay mo ang Diyos dun sa sakit na nararamdaman mo, dun sa trabaho mo na nahihirapan ka, dun sa problem mo, isama mo si Lord. And then, kahit you are in pain, kahit sabihin natin you're suffering, kahit parang talagang namomroblema ka, pero kapag inilagay mo ang Diyos doon sa ginagawa mo, you will be able to shine. Kasi makikita mo, you're suffering, yes. Nahihirapan, yes. Pero nahihirapan ka not for your sake. Bagkus yung hirap mo may pinag-aalayan, may kahulugan pa rin. Tapos yung hirap mo, hindi mo dinaranas mag-isa. Bagkus dinaranas mo, kasama ang Diyos. Kumbaga yung hirap mo nagiging part ng pakikisa mo sa suffering na ginawa ni Jesus sa krus. So may kahulugan. Sa buhay, pwede ka namang mahirapan Pero walang kahulugan kung nahihirapan ka lang. Pero pwede kang mahirapan at yung hirap mo ay iaalay mo. At yung hirap na iniaalay mo, that will make you shine. Kasi may kahulugan pa rin kahit nahihirapan ka. Ilagay mo ang Diyos doon sa ginagawa mo. And you will shine. At nagsya-shine ka, hindi dahil sa liwanag mo, because dahil sa liwanag ng Diyos na tinutulungan ka, sinasamahan ka. Yung nanay ko, may cancer siya noon, breast cancer. Pwede naman po siyang mag-rest na lang sa bahay. At ayun ang pinapayo namin sa kanya, Mama, rest ka na lang. Diyan ka na lang sa bahay. Pero ang sabi niya, kailangan kong gawin to Pag nasa bahay lang ako, nalulungkot ako. Lalo akong nanghihina, baka mamatay ako kagad. Yung nanay ko po kursilista at nagro-rolyo, ibig sabihin nagtuturo sa kursilyo. Yung kursilyo po niya, 3 days, 2 nights. Iniyahatid po namin sila dun sa Kursilyo House. Dun sa may, yung Caloocan, yung North Cemetery. Dun sila meron pong malaking hall dun, katabi ng sementeryo. Dun po sila nagko-kursilyo. Ihatid po namin siya dun. Tapos, susunduin namin siya pangatlong araw. At pag sinundo namin yung mama ko, malakas pa rin Parang na-energize siya. May cancer po yun. Nagki-chemotherapy. May mga gamot na dala. Pero lalo siyang lumalakas doon sa paglilingkod, pagtuturo niya, pagpapahayag niya ng kanyang mga karanasan sa presensya ng Panginoon, pagtuturo niya ng magdasal, na-energize siya lalo. May cancer, nagki-chemotherapy,
pero kaya niyang magliwanag. At ang liwanag na binibigay niya ay hindi galing sa Kanya, pagkus galing sa Diyos na nagpapalakas sa Kanya, na nagbibigay sa Kanya ng kakayahan na magmahal at maglingkod. Kapanalig, kung buhay ka, isa lang ibig sabihin yan, God wants you to shine. Meron kang magandang magagawa. Meron kang pagmamahal na maibibigay. Pinagpapala ka ng Diyos for you to become God's blessing. Ilagay mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. At ang iyong ginagawa ay magiging daan upang ikaw ay magliwanag. At ang makikita, hindi yung ginagawa mo, bagkus yung napakaganda na ginagawa ng Diyos sa iyo. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng Kanyang anak na si Jesucristo. Luwalhatiin kinawa ng aming buhay, O Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang bayan ng Diyos naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. O Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan, at kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. O Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kaming nagliliwanag sa kanila. Niling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain. Tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan
ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaihi rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay nga marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maahayag, kahit ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sa pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuming, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sumasamo kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo
ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, na Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng Panginoong Sus, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahin pulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan mga kapanalig. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig.
Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang gagawa upang bumuti ang lahat. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pala ng Diyos. Let your light shine upang ang makita ang Diyos na gumagalaw sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan. Ibinabahagi ang liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay na sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay at mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng nakapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venere marcer nui et antiquum documentum novoce detritui prestet
cedenti abotroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo presisti eis, Omne delectamentum in se habentem. oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iute sentiamus, qui vivis et regnas saecula saeculorum. Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin ang puso. kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament, o